Kumpirmadong nasa bansa na si Justin Brownlee matapos ang kampiyonato sa IBL para samahan ng Barangay Ginebra sa PBA. Pero ayon kay Richard Del Rosario, hindi pa nila ito nakakasama. Bukod kay Justin Brownlee, bumabalik din si Allen Durham sa Meralco Bulls na tila excited rin na makaharap ang import ng Ginebra. At bunga marahil ng ipinamalas na galing sa Gilas, Pilipinas, binigyan si Dwight Ramos ng bagong role sa kanyang koponan sa Japan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang matagumpay na kampanya ng Pilita Jaya sa IBL kung saan pinadapa nito ang Satria Muda sa finals, sinasabing nasa bansa na si Justin Brownlee at handang tulungan ang Barangay Ginebra. Tanong, nagsimula na bang mag-practice si Justin sa Gene Kings? Tutukan natin si Richard Del Rosario sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hindi pa sumasama si Brownlee sa practice. Binibigyan kasi namin siya ng oras para makapagpahinga pagkatapos ng IBL. Well, kung tutusin, deserve talaga ni Justin Brownlee magpahinga. Kailangan niya talaga yon. Isipin nyo nagsimula siya sa Pilita Jaya matapos ang hindi niya paglalaro sa Ginebra ng isang conference. Bunga na nangyari sa Asian Games kung saan siya nakitaan ng cannabis sa katawan, di ba? Habang naglalaro siya sa Pilita Jaya, umexit muna siya para samahan ng Gilas Pilipinas sa OQT na ginanap sa Riga, Latvia. Sa OQT, kaagad nilang pinadapa ang Latvia. Isa siya sa matinding binantayan ng mga kalabang koponan para igapos ang Gilas Pilipinas. Matapos ang OQT, balik si Justin sa Pilita Jaya. And yun, kinuha nila yung kampyonato doon. Ibig sabihin, ganun katindi ang pagod ni Justin. Wala halos matinding pahinga matapos ang Asian Games, di ba? Sa kanyang pagbabalik sa Ginebra ngayong Governor's Cup, sasalang si Brownlee na dala siguro yung minimithi niyang maitala ang ikapitong kampyonato. Hindi naman siguro magdudulot ng pressure sa kanya yon. Pero aminin natin guys na malaking inaasahan sa kanya ng Barangay Ginebra. Especially si Coach Tim Cone. Kasi sa ngayon, sasabak sila sa laban ng walang Jamie Malonzo, walang Scotty Thompson, walang Jeremiah Gray. Bunga ng tinamo nilang injury At dahil alam niya ang sistema ni Coach Tim Cone, pwedeng sabihin na si Justin talagang kakapitan ng gusto ng Gene Kings. Bakit natin sinabi yan? Kasi marami siyang kasamang bago sa team. Kung naghahangad na ikapitong kampyonato si Justin Brownlee sa kanyang pagbabalik sa Ginebra, tila nakahanda naman si Allen Durham ng Meralco Bulls na biguin ito. Nang matanong ng media tungkol sa posibleng banggaan nilang dalawa, nagbigay ito ng pasabog. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Allen Durham sa report ng Ruben Terrado sa Spin. Well, kailangan natin silang talunin. Pero sabik na akong maglaro laban sa kanila. Maganda palagi ang competition kapag kalaban namin sila, di ba? So maganda ulit ang bakbakan ng Meralco at Ginebra. Si Allen Durham, malaki na rin napatunayan sa PBA. Katulad ni Justin, 3 rin ang nakuhang Best Import Award ni Durham. Nakuha niya yun noong 2016, 2017, and 2019. Ika-4 niya na to sa PBA at hinala natin, pipilitin niyang kunin ulit ang Best Import Award. Pero again, hadlang si Justin Brownlee. Dahilan kaya mas magiging exciting ang tapatan. Hindi man nila aminin yon, hinahangad nilang kuminang of course sa kanika nilang kupunan, di ba? At kapag kuminang sila dyan, kasabay po nun ang pagsungkit ng kampyonato at Best Import Award. Actually, hindi lang sa PBA. Kumuha rin si Allen Durham ng finals sa MVP sa B-League kung saan sila yung champion. Well, hindi lang naman sila ang dapat nating bantayan o dapat bantayan ng fans dito sa PBA. Dinig natin kay Homer Sison, babalik si Rondae Hollis Jefferson. So, ibig sabihin, loaded ang PBA ngayon ng mga kilalang personalidad na posibleng magdala ng fans sa venue at sigla dito sa ating liga. Habang nagbabalik si Justin at Allen sa PBA para samahan ng Ginebra at Meralco, tila hindi naman makapaniwala ang Gilas player na si Dwight Ramos sa kanyang bagong assignment sa B-League. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Dwight sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Excited ako, pinili nila ako kahit foreigner. Hindi ako Japanese kaya magkakaroon na ilang hadlang pero handa akong tanggapin yun. Sobra akong excited. Gusto ko talagang gawin ang best ko ngayong taon. Maganda yung pakaramdam ko ngayon, lalo na at manggagaling ako mula sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. So guys, yung excitement ni Dwight Ramos, nanggaling po yan sa pagkuha ng kanyang kupunan sa kanya para maging team captain. Sa ngayon, siya na yung team captain ng Levanga Hokkaido. Para kay Dwight, iba yung feeling kasi hindi siya Japanese Pero siya pa rin na itinalaga sa position na yun. Kalimitan kasi hindi foreigner ang nilalagay na team captain, di ba? Pero hindi ganoon nangyari sa kanya. Ang laking bagay po nun. Moral booster po yun sa isang player, lalo na sa katulad niyang foreigner.
Dahil dyan, pwede natin sabihin na malaki ang impact ng kanyang performance mula sa Olympic qualifying tournament. Siya kasi talaga kuminang ng husto dun eh. Of course, lahat naman sila nag-perform ng maayos. Pero, iba yung dating nung kay Dwight. Hindi siya point guard eh. Pero ginawa niya dapat gagawin ni Scottie Thompson. Ibig sabihin, mas tumaas ang level ng performance ni Dwight Ramos. At syempre, hindi lingid yon sa Levanga Hokkaido. Ang hinala nating posibleng naispatan ng Levanga Hokkaido ang kanyang kinang sa international na kompetisyon ay tila sinang-ayunan ni Dwight Ramos nang makausap ng media. Tanong, sa pananaw ni Dwight, bakit siya ang pinili sa posisyon ng team captain? Tutukan natin si Dwight Ramos sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng PhilStar. Sa tingin ko, dahil sa aking karanasan na matagal na ako naglalaro internationally, na parang tumitingin sila sa akin para sa payo kung minsan. At bilang kapitan ngayon, pwede ko nang sabihin sa lahat, imbes na one-on-one na usapan. Doon talaga tayo sa experience ni Dwight. Yun ang nagdala sa kanya para gawing kapitan ng Levanga Hokkaido. Hindi kasi biro ginagawa niya sa Gilas Pilipinas eh. Consistent po yung kanyang performance. Maaasahan mo talaga sa bawat laban. So ngayon, may mas mahalagang papel siyang gagampanan sa koponan ng Levanga Hokkaido, di ba? Wala na tayong masasabi siguro kundi good luck and may your tribe increase, Dwight Ramos. So guys, maraming salamat.